Matindi yan, mga kabunyog. Ha? Hindi yan galing sa akin, ha? At yan ay sinabi sa isang interview sa TV ni Karen Davila. Napanood ko, interview ni Karen Davila sa isang political analyst. Oh. Ah, kilalang political analyst ito. Oh, sige, bigyan ko kayo ng ano. Kaya hindi ito chismis, ha? Hindi ako nagchichismis. Ha? Itong mga senador na ito may mga problema. Duterte sila. Pero may mga problema sila eh. Mabibigat ang problema nila. Oh, eh syempre kung mabigat ang problema mo, ha? Pag papapiliin ka, Sara Duterte o ikaw? Oh, sinong pipiliin mo? Ha? Sara Duterte o ikaw? O sige nga, kung ikaw ay papapiliin, Sara Duterte o sarili mo? Ganon ang ano diyan, ganon ang usapan diyan. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, lumalabas ngayon, ha? Ay di ba kasi mahirap makonvict si Sara sa Senado. Sa Kamara, ang kailangang boto para ma-impeach si Sara, 105, one-third lang. O sabi ni Congressman Bene Abante, ay madali na yan, ang one-third sa House. Madaling makuha yan. Madali yan makuha yung one-third sa House. Ang tanong sa Senado, yun din ang challenge ni Congressman Lawrence Defensor ng Iloilo. Sana daw ang mga senador ay magdesisyon ng tama kasi may mga ebidensya naman eh. Kaya lang baka daw mangibabaw sa mga senador yung pagka-pro Duterte. Kahit matibay na ang mga ebidensya kay Sara, hindi nila ito i-convict. Ang kailangan kasi sa conviction ni Sara, 2/3. 24, 2/3 niyan, 16. Ay mahirap ang 16 kasi 9 yung senador ng minority eh. Oh, 9 yung senador ng minority. Oh, tapos yung majority, 15. Pero sa 15 na yun, mayroon pang pwedeng babalik na doon. Halimbawa, si Pia Cayetano, o kapatid yan ni Alan Peter eh. Ha? Ngayon, ang sabi, hindi makukonvict si Sara. Kasi mayroong mga senador na pro Duterte na nag-iisip na kahit pa pro Duterte sila, kapag nakita nila yung ebidensya, ikukonvict si Sara. Bakit? Ang kapalit ay sila mismo, may problema sila. Ha? Yan mga kabunyog. Ha? Ano ito? Medyo hindi po ako nang iintriga, napanood ko talaga. Panoorin nyo rin. Sino ba yon? Napanood nyo ba yon? Ha? Sino ba dito ang ano? Napanood. Oh, ang sabi niya, mayroong mga pro-Duterte senators na nag-iisip na i-convict si Sara. Hot copy, political strategist Alan Herman. Oh, yan. So ang tamang sagot ay si Alan Herman. Oh. Ngayon, tingnan nyo yung caption sa baba. Tingnan nyo yung caption ng title sa baba. Oh, yon. Yung caption ng title sa baba, tingnan nyo. Diba? Oh. Anong nakalagay sa baba na caption? Oh, basahin natin. Maliliit kasing letra sa baba eh. Pero, sabi ni Herman, there are speculations, Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. O yan. Yan yung sinasabi ko. Ha? There are speculations that Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. Iyan kasing sila Alan Herman. Mga ano yan eh. Trabaho nila yung mga PR sila. Public relations specialist, mga political nila yan. Mayroon silang opisina sa Manila. Marami silang koneksyon sa kung saan-saan. Kaya, namumonitor nila ang mga nangyayari. O ngayon, in-interview ni Karen Davila, yun ang sabi ni Herman, ni Alan. There are speculations, Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. Ang ibig sabihin niyan, mayroon mga senador na kahanay sa Pink nakikipag-usap sa mga senador na identified sa Duterte. Kinukumbinsi ang ilang senador na identified sa Duterte na bumoto kayo kapag may ebidensya, sundin nyo yung ebidensya.
Ibig sabihin, 'pag nag-impeachment trial sa Senado at may malinaw na ebidensya, i-ano niyo, mag-decide kayo based sa ebidensya, ha? Kapalit niyan, bibigyan kayo ng fair na ano, na kasi siyempre may mga problema sila, eh. Halimbawa, sino bang mga senador na pro Duterte ang may mga problema? Ay siyempre unang-una na si Bongo, nagtatago na nga ngayon, eh. Si Bato pala nagtatago na ngayon. Si Bongo magkakaproblema na rin, lalabas na ang arrest warrant. Yung tatlo, si Chis Escudero, si Jinggoy saka si Joel may problema rin. Oh, ano na, for resolution na ang mga kaso siya. Baka matulad na sila kay ano, kay Bong Revilla. O ngayon, ah siyempre yang mga yan, nagpapaabot yan. Alam naman natin ang laro ng politika. Posibleng nagpapaabot ang mga yan, posible namang may mga ano na ah, baka pwede namang maayos ang problema ko, o 'di ba? Mga ganun 'yan, ha? Alam niyo na yung mga ganyang usapan. So, ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi sa akin galing, ha. Pinakita ko naman sa inyo, ha. Hindi po sa akin 'yan. Pinanood ko 'yan, eh. Oh, mahaba-mahaba yung interview. Hindi nyo kasi nababasa yung sa baba kasi maliliit na letra. Pero yan, oh, Herman, there are speculations Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. So, ibig sabihin, dahil may mga problema ang mga pro-Duterte senators, siguro hindi mo mapapabago dyan sila Marcoleta. Oh, si Marcoleta nga, pwede pa yan kasi delikado yung kaso niya sa si Padilla, si Aimee, yon mga wala pang mga kaso, wala pang mga problema. Pero si Bongo, yung warrant of arrest sa ICC, problema. Oh, si Bato, si Bongo lalabas na rin ang arrest warrant sa ICC. Pwedeng si Bato matigas na pro Duterte. Pero si Bongo baka mag-isip pa yan. Survival. Alam nyo, pag survival na yung nagiging problema, ha? Pag survival na, ha? Ano na yan? Papasok ka na sa kung anong mga usapan. Si Chis Escudero, napapansin nyo naman, tahimik, di ba? Si Jinggoy, tahimik din. Si Joel, tahimik na rin. Ha? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan, hindi sa akin galing yung ano na yun, ha, na posibleng may mga usapang nangyayari. Ha? Pero yun na nga, kapag sila Chis Escudero, Jinggoy at Joel Villanueva, pati yata si Bongo, kung mga yan ay nag-iisip na hindi sila magpapaka-die hard na Sara, ibig sabihin, pag nakita nila yung ebidensya, matibay talaga, buboto sila sa impeachment. Pagka ganyan, makukonvict si Sara. Makukuha ang 16. Ha? Makukuha ang 16. Pag nakuha ang 16, convicted si Sara. Kaya grabe ang dynamics, mga kabunyog, mga kababayan, aabangan talaga natin ito. Pero ang pinaka-importante muna, makalusot sa Justice Committee. Sufficiency in form in substance at saka probable cause. Sa tingin ko lulusot. Ang sunod naman, lumusot sa House, yung sa plenary. Ang kailangan naman, 1/3. 105 yan. Ang sabi ni Congressman Benny Abante, lulusot din. So, Senado na ang laban. Ang tanong, makuha kaya ang 16 na boto sa Senado? Paano? Ito na, dito na papasok ngayon yung sinasabi ni political analyst Alan Herman. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, anyway, sila yung may access dyan. Ako kasi, wala naman akong access sa mga yan. Hindi ko alam kung kumpirmado yan. Pero ako, pag may napapanood lang ako, sinishare ko sa inyo para alam ninyo, mga kabunyog, mga kababayan. Pero nakita nyo naman, hindi po ako nagsasabi ng ganyan na parang chismis lang. May source tayo. Yun na nga, yung interview kay Alan Herman. Yan, political strategist Alan Herman.
Yan, panoorin niyo yan, mahaba yang interview na yan, pero maganda, maganda yung mga analysis niya, ha? Mga kabunyog. Kaya siguro, baka pag-isipan nito ni Sara, kapag nakalusot na sa Kamara na impeach siya, baka mag-resign talaga ito. Pero pag nag-resign si Sara, hindi pa rin siya pa lilibrehin. Sabi, ang alam ko, didesisyonan pa rin na siya ay perpetual disqualification from running for any elective office. May ganun na may ganun na kumbaga mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mukhang pag nakita ni Sara na makukuha ang 60 na boto sa conviction niya sa Senado, baka mag-resign yan. Mag-resign. Pero pag nag-resign siya, di syempre, ano ba ang maximum na penalty sa impeachment? Ay di ba removal from office? Ay di pag nag-resign ka, di okay na, removal from office. Pero yung sunod, yung perpetual disqualification from holding public office or from running in any elective position. Ay yan, hindi na siya makakatakbo sa 2028. Kaya yung mga DDS, wag silang pakasiguro kasi ngayon, lumalakad ang problema kasi sa mga senador na pro Duterte, 9 sila. 9 ang minority senador. Pero may mga problema. Yan yung problema, may mga problema sila eh. Kaya yung mga may problema na yan, gumagawa yan ngayon ng paraan paano masusolusyonan ang problema nila. Hindi natin alam kung anong mga nagiging usapan. Mga kabunyog, mga kababayan, ang sinasabi lang dito sa interview kay Alan Herman, may speculation sila na may mga alyansang nabubuo. Yan yung sinasabi ko. Parang alliance to convict. Ayan Sabi ni Herman, there are speculations Pinks trying to form alliance with Duterte allies to convict Sara. To convict Sara, yun talaga yung usapan. Mga Duterte allies. So, sino ba ang mga Duterte allies na senador? Ito ang alam nating Duterte allies. Sila Cheese, Jinggoy, Villanueva, Bato, Bongo. Bakit hindi ko na sinama sa picture si Aimee? Hindi yun. Saka si Aimee, si Padilla, Marcoleta, Cayetano, hindi. Hindi yun. Wala pang mga kaso sa ngayon yun. Pero itong 5, ito yung mga problemado Si Bato, nagtatago na. Si Bongo, pwedeng lalabas na ang arrest warrant. Sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, lalabas na rin ang arrest warrant. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog